Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi lumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanila mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inaakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pangitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus na sarino na buhay muli at ngayon umakyat sa langit. Ngayon ay solemnidad o dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. Pag-akyat sa langit. Sa salitang Hebreo, ito po ay hitalot. Sa salitang Koinoko na Grigo, sapagkat ang ating mga pagbasa ay orihinal sa Koinoko na Grigo, analepsi. At dahil nasalin ito sa Latin, ascensio. Doon po ang salitang Ingles na ascension at sa atin, pag-akyat sa langit. Ano po ang kahulugan ng pag-akyat sa langit? Una, atin pong nalaman sa ating mga pagbasa sa Gawa ng Apostol, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 11, ng ating Panginoon, matapos ang lahat, habang siya nagsalita ay nagbigay ng huling habilin sa mga alagad niya at siya'y umakyat sa langit. Nung pag-akyat sa langit, habang nakatuon ang mga apostol sa langit, sabi ng dalawang tao na naka-base puti na dapat sila ay narito rin sa ibaba sapagkat kung paano umakyat ang Panginoon sa langit, ganun din ang kanyang pagbabalik. Sa atin pong iba pang pagbasa na ang Panginoon, lalo na sa ating Ebanghelyo, ay umaakyat upang kanya pong ipagpatuloy ang kanyang gawain. Ano po ang gawain ng ating Panginoon? Siya ay naparito upang tayo tapusin at ngayon natapos na yung kanyang pag-alay ng kanyang buhay, nabuhay siyang muli, umakyat sa langit upang tayo ay kanyang paghandaan ng kanyang luklukan. At dahil ang ascension ay ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon ay karugtong ng kanyang pagkabuhay muli. Ito ay ang panahon ng kagalakan. Una, ang panahon na itampok ang ating Panginoon bilang siyang tagapagligtas na Mesiyas at siya'y luluklok sa kanan ng Diyos na Ama. Pangalawa, na umakyat siya upang ipaghanda ang luklukan sa lahat ng tao na mabinyagan at sumasampalataya sa Kanya upang makapunta sa langit. Pangatlo, na nabuksan na ang kalangitan para sa atin
Kaya magkaroon tayo ng pag-asa na makasama ang ating Panginoong Diyos at ang lahat ng mga banal sa kalangitan. At pang-apat, na ito ay isang pagpapahayag gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ipadala ang kanyang Espiritu kapag siya ay nakaupo na sa kanang kamay ng Diyos na Ama. Ito po yung kahulugan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Pero ano ba ang kahulugan sa pag-akyat sa langit ng Panginoon para sa ating buhay? Kung umakyat sa langit ang ating Panginoon, ibig sabihin, napaangat na, nagbago na, umuunlad na. Ang ibig sabihin dito, dapat tayo'y aangat din. Una, aangat o magkaroon ng pag-unlad ang ating pag-ibig sa Diyos na napahayag sa ating pagsasaksi sa buhay. Pangalawa, na atin pong tingnan na hindi po na tayo'y nakatuon lang ayon pa sa ating unang pagbasa sa langit. Kailangan din na tayo'y titingin sa buhay natin sa kasalukuyan kung paano tayo aangat at yayabong. Kaya paano po natin titingnan ang ating buhay? Una sa lahat, titingnan natin ang ating buhay na handa tayong tatanggap sa lahat ng ating buhay. Sapagkat kalimitan, ang akala natin, kagalakan lang lahat. Handa tayong tatanggap na mayroong pagbagsak, na mayroong kalungkutan, na mayroong suliranin, mayroong pagsubok. Pero dapat ito'y magturo sa atin ng leksyon upang magkaroon tayo ng kaalaman kung sino talaga tayo. Kaya mayroon tayong dalawang mata upang titingnan natin ng maigi ang kapaligiran. Dalawa rin ang ating tenga upang makinig tayo ng mabuti sa salita ng Diyos. Isa lang ang bibig upang ang salita natin ay hindi gaanong marami. Bagkos ipahayag natin ang marami sa gawa. Dalawa po ang ating kamay, dalawa ang ating paa. Kaya kailangan na lagi tayong handa para sa lahat. At pangatlo, na dapat nating tingnan na ang ating paghahanda ay siyang pagpapahayag na tayo Kristiyano. Kaya ipahayag natin sa ating kapwa-tao na ang Diyos ay pag-ibig sa pamagitan ng pagsabuhay ng pagmamahalan sa loob ng mga tahanan, sa pagawaan, sa opisina, sa sakahan, saan man tayo, ipahayag natin na mayroong Diyos sapagkat ang ating paglilingkod, ang ating buhay ay mayroong pagmamahalan at mayroong pagrespeto at paggalang sa kapwa, pagbubuklod na tayo nagkakaisa sa Panginoon Diyos sapagkat itong pag-akyat ng Panginoon ay siyang maghatid sa atin na tayo ay dapat magkaisa sa Kanyang pangalan. Pang-apat, na dapat atin pong harapin ang lahat ng problema na tayo ay mayroong sigla at may kabukasan ng ating pag-isip na hindi tayo sarado sa pamagitan ng ating pagtingin lang na ito ay at ating debosyon, kaya hindi dapat baguhin. Dapat magkaroon tayo ng kabukasan sa ating pag-isip, kabukasan sa ating puso upang marunong tayo makitungo sa ating kapwa, kabukasan sa pag-isip upang ating ipaghanda ang ating pag-isip na Diyos ang siyang dapat manguna sa lahat. At panglima, na atin pong hanapin ang tunay na kayamanan. At ang tunay na kayamanan ay ang kayamanan sa langit. Dahil pinaghandaan na tayo ng luklukan ng ating Panginoon sapagkat siya'y umakyat sa langit. At dahil dito, kailangan natin ang simple na pamumuhay, payak na pamumuhay, hindi sa paghanap ng mga material na bagay dito sa mundo. Bagkos, masaya tayo sapagkat kontento tayo kung ano ang nasa atin. Hindi tayo maghanap kung anumang mga kaligayahan o kung anuman ang kinamalingan natin na hindi kailangan. Ang ating hahanapin ay ang Diyos. Sapagkat kung matagpuan na po natin ang Diyos sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating kaluluwa, at kung saan man tayo, nariyan ang tunay na kagalakan. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay ang pagkaroon ng Diyos sa ating buhay. Ang tunay na kahulugan sa buhay ay ang ating pakikiisa sa Diyos. Ang tunay na kagalakan ay ang ating pag-akyat din sa langit na pinaghanda ng Panginoong Hesus na umakyat sa langit. Sapagkat tayo'y iniibig ng Diyos, dapat ating ipahayag na tayo'y kabahagi ng Kanyang tagumpay
sa kanyang pag-akyat sa langit sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.